crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong misyon na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Yan, nakamute pala ako. Isang malaking awesome and thank you so much of course kay Papa Jesus and sa asawa ko kay Maria kay Happy TV, big shoutouts kay Vicentes. Yan, puro bago, walang luma, no? So big shoutouts sa inyo guys. Maraming salamat sa mga nasa Meraki, mga patuloy na nagbabayad, patuloy na mga nagla-like and share, subscribe. Meron tayong 8 viewers, walang nagla-like. Guys, alam nyo na to. Like and share, please. Okay, papaspasan natin to para maaga tayo matapos, ha? Para dire-diretso tayo, huwag tayo pa saliw-saliwa ng topic. Okay, so apat na pag-uusapan natin today. So, yung massive liquidation event na nangyari. Okay, kasi we've been predicting this. Diba? Sinabi naman natin yan. It will not go up to 124. Diba? Pero saan tayo pupunta? Yun yung sinabi ko sa inyo, diba? It needs to go down. Diba? So, question is, until where? Yun yung sinabi ko sa inyo na we need to get at least to 112, 109, or worst case scenario, 103. Yun yung gusto nilang hanapin. Pero may fair value gap na tayo sa 112. So, yun yung titingnan muna natin. Okay, so big shoutouts kay Mang Pepe, pati kay Nolay. Big shoutouts sa inyo. Kay Box, big shoutouts. Okay, so may tatlo pa tayong pag-uusapan. Okay, di ba? Huwag kayo mag-focus kay Epstein. Guys, huwag kayo mag-focus kay Epstein files. Okay, panggulo lang yun eh. It has nothing to do with the cryptocurrency. Yes, definitely, MAGA can, really capitulate the market. Pwede silang mag-disperse. Pwede silang mag-spark ng interest, but it is not going to really heavily affect the cryptocurrency in long term. Okay, so ito yung sinasabi ko naman sa inyo guys eh. Mawalang US, mawalang merong crypto. Okay, the question is, what's the top? What's the next stop? No, what's gonna be the bottom if that happens? No, what's gonna be the price for BTC if that happens? So yun yung natin dyan. Yun lang yung problema natin dyan. Okay, so ngayon, may isa pa tayo pag-uusapan. Ano nga ba talaga yung dapat natin pag-usapan? Kasi yung Epstein files na yan. Okay? Masarap lang pag-usapan kasi yun na yung pinag-uusapan. Paano yung totoong dapat pag-usapan? Diba? Magkakaiba yun. And this is very important, guys. Okay? So, marami nagsasabi na hindi, Epstein files kasi ganito, kasi ganyan, kasi gano'n. Kumbaga naghahanap na lang ng dahilan kung bakit bumabagsak tong market na to. Has nothing to do with Epstein files. It's just mere reaction. It's all about other topics, which is all about something that is very hard to talk about. Okay? So, tulad ng sinabi ko sa inyo, dito tayo sa Discord natin, papakita ko sa inyo. Discord. Uy, Discord. Ibang Discord tong screen magpakita. Ayan. Okay, so tulad ng sinabi ko guys, kanina, okay, we've been trying to predict yan, so bigla ka, kung hindi ka bigla kang sumakses o bigla kang sumiro. Tapos sabi ko kanina, dump then pump yan, manipulation, nipis ng volume, pero incremental dumps ng 4 hours. So may nagdadump ng market, kumbaga may gustong mag-push ng market pababa lalo. Okay, and yun yung hahanapin natin for today.
Okay, so pwedeng sabihin natin naghahanap na lang tayo din ng dahilan, okay, kasi ayaw ko pag-usapan yung Epstein files. Okay, it's not about that. It's because it's more of like what is really important. What is going to be more long-term problem, or is it going to enter the winter crypto winter if in case ito yung mangyari talaga. Okay, so ito yung mga gusto kong pag-usapan. So isa pa dito is yung sa meme ecosystem, pag-usapan natin, and yung community sentiment natin. Okay? So, ngayon, kung ready ka na, tatarin niyo yung chat natin ng number 3 or awesome. Ayan. So, kung ready na kayo ha. Okay. So, agad na pag-uusapan natin for today is yung 900 million longs liquidation. Okay. So, ako, nung kailan ko pa sinasabi mag-short, di ba? Wait lang. Okay. Short. Wait. Ba't ganun? Ba't ganun? Anyways, ayaw niya. So, eto. Manually, but send. Or, ito. Sinabi ko sa inyo na mag-short na. Never ako nag-shot call ng long. Okay? So, ito. Careful short. Nandito siya eh. Wait lang guys ha. Tiis lang tayo. Nawala kasi yung sinib ko eh. Hindi, alam ko na. Dito tayo sa isa. Hanapin ko yung link. Ito na, nakita ko na. Okay, so ito, copy link. Okay, so why am I going to like really show it to you guys? Bakit gusto ko ipakita sa inyo? Baka kasi sabihin ng iba dito na si Sir Oso sinasabi ganito, ganyan, etc. So, wala naman akong paki sa sasabihin nyo. Okay, kasi ako nandito ako is to really just tell you the truth. Na ito yung sinabi ko sa inyo. So, I just want to have it on the video na I did this. Okay? Lalo na pag may mali ako, sinasabi ko rin sa inyo na mali tayo. Pasensya na. Okay? Pero hindi rin ako hingi ng pasensya sa inyo kasi this is my journal. The video is my journal. You don't have to correct me. I don't have to correct you guys. Okay? Because I'm not here to correct you guys. I'm here to share you guys yung losses ko. Big shoutouts nga pala kay Sabrak TV sa pag-subscribe. Binigyan niya tayo ng tip. So, binigyan niya tayo tip na gano'n siya, nag-membership siya. Pero hindi siya sa Meraki. So, yan. So, this is way back 22, no? Sinasabi dito 22. Okay, so that is like 3 days ago. Sinabi ko sa inyo na, okay, you may start shorting everyone. So, ito yung perks pag nasa Meraki kayo, guys. Okay, I see everything before it happens. Unless tulog ako. Unless busy ako sa work, no? Busy ako sa business. So it happens, okay? So, na over 900 million in longs got liquidated. Okay? It is very evident. So sinabi ko 'yan sa inyo, guys. Dito pa lang sa price action na ganito, this is very evident. Ayan, sa 1 hour time frame makikita natin. Ayan, so may square siya, 'di ba? Alam ko fake liquidity na 'to. So dito, ito na yung next target levels natin. Pagtapos nating dumikit sa 113 or even further 112. Okay, nangyayari talaga to. Yan, si Lons, big shoutouts. Kay Tres, big shoutouts. Kay Jason, big shoutouts sa inyo. Okay, late yung notif sa akin. Hindi, ganun talaga si si YouTube. Kaya dapat naka bell kayo o kaya nasa Discord din kayo kasi doon real time para alam niyo kung naka-live na. So ito, we're targeting this. We've been targeting this. So the question is, will it be today, tomorrow? Since magde-day off na tayo, no? So tingnan natin anong mangyayari.
Okay? Anything can happen. Okay? Yan yung sinasabi ko. Sarap sana sumali sa GC. Wala pa kasi akong laptop. Ayun lang. Okay? Focus ka muna. Focus ka muna sa pagbabasa lang muna. Okay? Huwag mo na bumili dahil nagmamadali. Huwag kayo ma-FOMO. Okay? So, tulad ng sinabi ko, there's a significant market correction. Okay? That triggered this market. The question is, what is that? Why it got triggered? A lot of liquidation exceeding of 900 million in leverage trades. Okay? So, bakit nangyari to? No? Ano kayang dahilan nito? Bakit kaya nangyayari to? So, yan, AI. So, ito na yun. Okay? So, but with the 900 million, nung last, May ganito na tayo. Okay, nauulit na naman siya. So, tingnan natin. Wala siyang most recent. No? Dismiss ata itong nahawakang. Galing kasi ito sa natin sa Alpha Group. Tingnan natin sa news. 2 weeks ago, 1 month ago. Walang no? So, wait lang papakita ko sa inyo. Ibig sabihin, napakagaling naman. Oh. Okay. So, wait. Yeah, parang nga to. Chismis pa lang to. Across crypto market. So, yeah. So, sabi dito, 900 million in leverage. Long position almost got liquidated. Hindi pa pala liquidated. So, my bad. It's my mistake. So, sabi dito, altcoins, particularly yung Ethereum natin na XRP. Okay? Kaya pala. So, combined Ethereum, XRP, and BTC in the short span of time nung nag-dump si BTC from 1918 to 15K. Okay, so now we're seeing a potential retrace sa 15-minute time frame. Tapos dito din. Tingnan natin kung magkaroon ng rejection sa 16,000. Pero sabi dito, we're almost bottoming. Okay, but the question is, liquidity-wise, hindi siya totoong bottom. Okay? Hindi siya totoong bottom. So, it could potentially, furthermore, drag the price down a little bit more para masabi natin totoo to. Okay? Same thing with this one. Bago masabing bottom. Dito din, before it got really bottom, meron tayong liquidity confirmation. Bago siya talaga nakakita na significant high, which is dito. Okay, wait lang. Zoom in natin. Yan. Okay? So, makikita nyo. Okay, so ito lang din ginagamit ko sa, futures. Okay, so ito, resibo. Pwede nyo puntahan to. Public naman to. Wala nang problema dyan. Okay. So, yan. Ito mga resibo ng mga nasa Meraki. Okay. Yan, Mexi. Ito, si Elmer. Malakas to mag-futures. Success to, malimit. Pero may mga talo din naman. So, nevertheless, ganun talaga. Okay, nangyayari talaga yan. Okay. Ito, lakas no. 200, 123%. Ako kung anong leverage nito. Grabe. Okay. Doesn't matter naman yung percentage, no? So, ang natin dito is yung pinaka-profit. So, yan. Okay. Let's go with our next here, guys. Okay. Wait lang, guys, Ayan. So, yun nga. Meron pa dito na uncalculated losses naman sa DEX. Hindi ko alam kung paano hahanapin yun. Di pa ako masyado marunong mag-trace sa DEXs. Okay. Pero kung matuto ako, sabihin ko sa inyo. Okay. So, sabi dito is potentially we are somewhere around 500 to 700 million liquidation nung nangyari yung 16 to 15K drop. Okay, so sabihin natin 19 to 15 nung nangyari yun, meron tayong approximately 600, 700. Hindi pa ako marunong mag-track kaya hindi ko ma-confirm to. But this event, hina-highlight lang natin yung persistent volatility na nangyayari sa market and the ongoing risk management challenges nitong mga nasa derivatives, no? So, ito yung problema natin dyan.
wala tayong sufficient data to support this, kaya inuna ko na siya. Okay, so watching from Taiwan, big shoutouts. While umuulan, makikita na naman natin si Bart Simpson. Nako, yun lang. Okay, so wait lang. Okay, yan. Tapos eto na yung next news natin today. Okay, si Michael Saylor. Okay, ito, save ko siya. Okay, si Michael Saylor nag-raise siya, okay? Nag-fundraising siya ng Bitcoin purchase, 2 billion for Bitcoin purchases, no? So, yan. And I don't know why people are trusting people like him, okay? But what I always say is, if it's not your Bitcoin, it's not yours. And ba't ko sinasabi yun? It's because yung Bitcoin niya is custodian held by held by a custodian rather, which is Coinbase. Okay, so si Coinbase talamak, no, sa mga scam na kunyari totoo yung hawak ng Bitcoin, which is bibigyan ka ng CBBTC, no? So Coinbase BTC. So naging issue na to with Coinbase and BlackRock, na in-scrutinize siya ni BlackRock, na sabi is gamitin yung on-chain calculation or on-chain na Bitcoin talaga in order to really back their CBBTC. So, malaking issue to dati, pero hindi talaga pumutok ng sobra. So, I'm really scared that this might be a really big problem one day, na malalaman natin na lahat ng ginawa ni Michael Saylor mababaliwala, no? Kasi, di ba, hindi totoo yung Bitcoin na hawak niya. It's just paper. Big shoutouts kay J-Leaf yan. Big shoutouts kay Master Gray, kay Dax, pati kay Caleb. Yan, big shoutouts sa inyo, Sir Caleb. Yan, big shoutouts kay ZenMind. Big shoutouts sa inyo. Okay, so tulad yung sinabi ko, si Michael Saylor, yung company niya na Michael Saylor Strategy, na dating MicroStrategy, hindi pala siya M-Strat, no? So, yeah, they rebranded their strategy and na-quadruple po nila yung kanilang fundraising target to 2 billion. Dati, millions of dollars lang. Ngayon, naging 2 billion. So, na-quadruple nga nila. The target is to really accelerate yung Bitcoin acquisition nila. Okay? So, yung pagbili nila ng marami pang Bitcoin. So, ngayon, na-surpass na nila yung 607,000 BTC nila. Ngayon, pag tinotal out natin kung ilan na yung BTC na hawak nila, is sila na yung 3% ng buong total supply ng BTC. So this is very aggressive accumulation na ginagawa nila. And for the others, na-inspire yung mga enterprises at yung mga maliliit na businesses, parang ganon. Pero not like big businesses na katulad nila BlackRock, etc. They are not like fascinated about this, and they're more envious because M-Strat or Michael Saylor strategy or MSS is already surpassing yung 2% nila dati, ngayon 3% na. Okay, so why am I saying this? Why this is very important? It's because this is all about the parang good cup, bad cup na nangyayari. Pero hindi nga natin masasabi na totoo yung 607 BTC niya, 607,000 BTC niya, because this is being held by Coinbase, no? So maliban pa sa totoong personal holdings ni Michael Saylor, hindi natin alam kung meron or wala. So, 'di ba? But for the next news natin is yung meme coin ecosystem natin, which is growth and risk, no? So ito yung mas magandang pag-usapan kasi yung kay Donald Trump, pati yung Epstein files. Bakit? Tingnan nyo to. Dexcan trading pa lang to, guys, ha. Puro meme coins na agad. Okay, majority siguro 70% meme. Diba? Meme. Diba? Meme AI. Meme AI agents. Meme. Gem
Meme. Gem meme. Seraph, dati meron ako nito na farm natin sa sa Bybit. Solid din yan eh. So, basically, puro meme eh. No? Meme. Okay, so, what's the point? Okay, so yung meme sector natin, makinig kayo guys ha, this is very important. Okay, mabilis lang itong live natin. The meme coin sector is experiencing a surge. Okay, so hindi kayo maniniwala. Okay, bahala kayo, nasa sa inyo. Pero, ito yung pinakapangit na surge na mangyayari. Kasi nga, meron pa PTSD, no? So, mabilis yung pera. So, yan, si Elmer nandito. Alam ni Elmer yan. So, maraming dry liquidity na nangyayari. So, even though that the project is really good, community is really good, no? People are just like grabbing money. So, ito na. Dito na papasok yung pinaka-importanting news natin for tonight. Do not talk about Epstein files. Okay? We don't care about that. This is drama, no? Drama lang yun, guys. Huwag kayong makinig sa drama. Ang pinakapakinggan nyo is the regulatory scrutiny against the meme coins. Okay? Including a major RICO or RICO lawsuit. RICO nga ba? Wait lang, hindi ko na maalala. Ito. Type ko siya dito. Bullet point siya. Yan. So, RICO lawsuit. Okay? So, sa mga nagtatanong ng RICO lawsuit. And several high-profile rug pulls na nangyayari po sa cryptocurrency. Mainly meme coins. Okay, so these incidents, in-underscore nito yung both sectors natin for expansion and yung inherent risk for participants. No? So, syempre maraming boomers and millennials na papasok. Nahihirapan tuloy sila pumasok. Diba? Kasi bakit? Because of this kinds of investments, no? This is very dangerous. Okay? Very dangerous yung news. Hindi yung memes ang dangerous kasi may choice naman tayong hindi bumili. Diba? Katangahan na lang natin talaga yun. Diba? Which hindi ko kayo masisisi. Kung gusto niyo ng fast money, ganun talaga yung fast money. Pero it's very high risk, high reward. High risk. Pero minimal reward, very fast reward. So, kaya sinasabi ko 2x lang lumabas na. Compounding asset. Imbis na magdasal kayo na sana mag 10x. That's gonna be super impossible for mini bull run. Okay? Mini altcoin season na nangyayari ngayon sa market. Okay? So, ngayon, di rin ako magugulat. Tulad ng sinabi ko, same thing lang yung sasabihin ko kahapon. So, hindi ako magugulat na pag bumagsak tong market na to back to 112, magkaroon ng positive narrative shift fundamentally kasi hindi ko malaman kung ano mangyayari. Big shoutout sa mga tiga Canada yan. Big shoutout sa kay Damon. Big shoutouts. Okay. So these incidents, tulad ng sinabi ko, we have to really take a look at this. Okay, sobrang konti pa lang yung news about this pero sobrang impactful na siya. Diba? So yung Epstein, sobrang dami niya ng post, ang dami niya ng trending trending topics, pero alam mo yun, why are we even talking about that? Diba? Like leave it to the feds. If they really want to catch these people, they have done it so far already. They have done it faster than social media. Kung tong gusto nilang yan. So this is just like a parang diversion. Ano ba talaga yung diversion na nangyayari? Para hindi kayo mag-crypto basically. Tapos may mangyayari pang stimulus checks dito. So that's roughly around 1,200. So ang laking pera yun. So let's see what happens, no? But try ko, pasok natin sa crypto na lang yun. Pero siguro ibibili natin yun ng mga totoong asset. So, mag-ingat lang tayo kasi baka mag-dump sa September or sabihin natin yung sinabi ko nung August na August number natin. So, balikan nyo na lang yung live natin which is the resume ng ating tariff implications and yung mga sanctions sa mga countries. So, Pinos, diba? So, yan yung mga kailangan natin bantayan. Okay. So, tulad na din sinabi ko, guys. Okay, itong RICO na to, nagsisimula pa lang to, guys. Pero, yan nga. So, merely,
Okay, the dump that happened recently, it's not the retail. It's more of institutions. So, mapapansin nyo naman sa 4-hour time frame, napaka-coordinated nung dump natin. And makikita din natin na lower low, lower low, lower low. I already informed you guys that it's gonna be low. Okay? And para sabihin nyo, hindi ako nakikinig sa sarili kong shot call, is we have that in the survey. So, makikita nyo yan sa mga wins and losses natin. And also, pinopost ko rin siya sa Meraki. Sinasabihan ko na mag-short na, mag-long na. So, hindi ko naman sinasabi kung ano yung short. Hindi ko rin sinasabi malimit yung kung saan magtitipi, kung saan din mag-ano. Ang sinasabi ko lang palagi is the best entries, okay, and best exits depending on their question. So, hindi ko sinasabi din na yun ay financial advice, but I'm just giving a rough estimate, no, nung aking idea or opinion ko sa market na nangyayari, which is oftenly, sabihin natin mali, pero pag tama, malaki yung balik. Okay? So, ngayon, ito na sasabihin ko sa inyo, community sentiment natin and industry reflection ko. Okay, sa nangyayari ngayon, do not get so hyped about, tulad yung sinabi ko sa inyo, huwag kayong ma-FOMO. Okay, kasi isang news lang naman lupit katulad yan, Epstein News, hindi naman related sa cryptocurrency, we're looking at it as negative. Diba? So, why is that happening? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. The market is very sensitive is because it's either we are at the very top of this market or, okay, we are about to blast off. The floodgates might open early or probably a little bit late than usual. So, usual natin kasi around November, December, diba? Baka maging late siya, which is matulad siya noong 2021, January, February, March na siya nag-angatan talaga. No? January for Bitcoin, Ethereum, XRP, ADA, XMR, etc. Parang ganun. Tapos biglang February is mid-caps, ay large cap assets. Tapos biglang March is yung mga micro, mini alts. Pati mga, yan, yung mga play to earn, no, sa P2E. So, ngayon, guys, dahil yung sasabihin ko sa inyo, yung topics natin na we have already discussed, ang pinaka-importante doon is yung pinaka-sentiment natin about sa RICO and yung regulation natin against the memes. Okay, kasi yung memes na nangyayari ngayon, yung hype na naman sa memes, this is very dangerous. We should not be doing a lot of memes, but rather if you really know what you're doing, then take advantage of it. Katulad ni Elmer, alam niya yung ginagawa niya eh. Alam niya yung ginagawa niya. Pag sinashort niya yung meme, alam niya yung bakit niya sinort yun. So it happens. It's like a cash grab or a cash cow. Diba? So, ito yung sasabihin ko sa niya. Yung topics of discussion includes the viability ng crypto gaming. Hindi lang to basta for crypto meme. And this is also all about, okay, this is all about, we need to talk about as well with the play to earns, NFTs, okay, and we'll also talk about the investment philosophies na nangyayari and the importance of documenting personal journeys natin within the space. Okay, so most people are doing this already. If you're not still doing it, then I think you will be losing a lot of money. So you don't need you don't need Meraki. Okay, what you need is a strategy that really works and best fits for you. Okay? So si Elmer, ang dami niya nang tinrahe, ang dami niyang ginagawa dati. Ngayon, isa lang talaga pumaldo sa kanya, yung sarili niya strategy, hindi yung galing sa Meraki. At hindi ko i-own yun as, hindi, galing niya sa Meraki. Hindi, Meraki nagturo sa kanya. Hindi nga nagmi-meeting eh. Nagmimigay lang yan ng $30 every month. Diba? So, why am I saying this? Okay, I'm saying this is because, okay, if you wanna join Meraki, tas dahil gusto nyo lang, nakikita nyo lang, diba? Kasi kumikita si ganito, si Elmer, dahil kumikita si Sir Oso. Hindi. Pag yung ganun tignan nyo kasi gusto nyo matuto. Okay, kasi ganun din naman nag-start si Elmer. Okay, he has to start somewhere. So, yun. Tinry niya. Ganon din sila, sila Demelo. Wala na ngayon dito. Hindi na nagpaparamdam.
Andun na siya kay, hindi ka na sasabihin. si Eggsy, di ba? They have to start somewhere. Okay? They have to start somewhere. Okay? So, ganun din. Ako, hindi ko kayo kinikip dito. Pag umalis na kayo, goodbye, yun lang. Diba? Nothing personal. Diba? It's just another stepping stone. Diba? Come and go. Diba? So, yun yung plano ko talaga. Not to grow fan base, not to grow membership, not to grow people, but to really help. Okay? Not dun sa mga nakikita niyang comments sa mga videos ko na nagtatry to tell us na we're fake, we're not really helping, that we're trying to confuse you guys a lot. No. Oftenly, napakita ko sa inyo na our strategy, our gems work here. And one thing na pinapractice ko is yung taking profits. Okay? So, ngayon guys, this introspection na sinasabi ko sa inyo, okay, highlights both the maturing landscape kasi, okay, and baka kasi sinasabi niyo, Sir Jose, ikaw nga failed ka nag-TP eh. Oo, inamin ko naman yun sa inyo, diba guys? Pero the question is, how much is BTC during that time? Okay, hindi ako mali in the perspective ng BTC, perspective ng altcoins. Yes, hindi ako nag-TP, which is my mistake. Okay? So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Okay? I have to explain. Okay? Na, pag mali ako, sinasabi ko. Katulad niyan, sinabi ko yung, hindi ako nag-TP no, nag-33K na yung profit ko. Diba? Etc. But di ako nag-TP. Kasi, I stick to to my strategy when to take profit, and I didn't see that 5 checklist natin na ayaw ko i-share dito. Syempre sa Meraki lang yun. Okay, and they agreed oo nga, diba? So yun yung sinasabi ko, maturing landscape na kasi tayo. So hindi ko sinasabing matured na tayo yung market natin. Okay, maturing na yung BTC. Malayo pa yung BTC, pero alam mo yun, siguro pa nag 1 million, tsaka ako masasabi, okay, wala na, matured na yung market natin. Siguro kahit bumili ka ng $100 ng Bitcoin, wala na. Hindi na siya generational wealth na pag iniwan mo after 10 years, nandyan pa din yan. Hindi ko masasabing ganun. No. So, bakit? Sige, 1 million, maging 2 million yung BTC. So, 1 million per BTC, maging 2 million. Kayo sumagot. Pero may $100 kang BTC. Ano yun? Magkano yan? 200. Pero, magkano ang alts mo nun? Kung sa alts mo sana pinasok. Speculation, sabihin natin. Speculative assets. The next Bitcoin daw, keme-keme. Na hindi naman totoo. Sabihin natin. Di sana nag-10x ka dun sa 100 na yun. Naging 900, 100. Yun yung ginagawa ko. And I'm trying my best to really share and check, give it to you guys. Bata pa lang ako, nanonood na ako sa live mo. Anong sinasabi mo? Sinasabi nito. Hello? Baliw ka ba? Pati asama ko natatawa sa'yo, Dax. Mga pinagsasabi mo. Kahit ako, matuto ako dito at papasyal. Si Raul ito, sinasabi mo, matanda na ba ako? Baliw to Baliw ka. Kasan topak mo. So this inspection na ginawa natin, okay? Wala akong masyadong sasabihin sa inyo kasi pure chismis. Yung una nga lang, yung 900 million na chismis lang yun. Okay? Wala akong check doon. So this is Bart Simpson, definitely. Pero in a 1 hour time frame. Sige, himayin natin to ng maayos para sa inyo. Okay. So, like I said, the Bitcoin dominance, yes, we're still in play. Okay, ito lang kinakatakot kong play, which is yung white line, katulad ng sinabi ko. Probably the black line also. Pero yung black line kasi is mapapaga. Ang white line natin is 103. Ito ngayon, paulit-ulit ko lang sinasabi sa inyo.
Okay, so ito hindi na natuloy yung yellow. Gusto ko sana umangat pa siya eh. Kaso hindi. Ayaw niya eh. Ayaw niya talaga. So, mukhang moving average 150 muna. Then, tingnan natin kung ma-reject dito. Pero, kung sira ulo yung ano natin, yung liquidity natin. Sabihin natin fake liquidity. Okay, kasi ngayon nagiging evident sa atin. Mangyari is ganito. Biglang umangat. Tapos, tsaka siya babagsak. Okay, pwedeng ganon. Or, okay, ngayon na siya bumagsak. Okay, tapos bigla ito mag-shoot up. Tapos, hindi pa rin kayo maniniwala na aangat na to. Pwedeng ganon. Which is magagalit na naman si Emperor BTC pag hindi umangat. Kasi this is textbook eh. This is textbook. Itong price action na to, this is textbook. Okay? This is textbook in 4-hour time frame. Even in 1 hour. That's very textbook. Okay? Yung ganitong move. Pag ito hindi pa rin umangat, magagalit si Emperor BTC. Okay? Kasi flash out na to eh. Okay? So, ibig sabihin inano na natin. Kumbaga, kinuha lang natin yung pera na to. Okay, so ito kasi fake na to eh. So ito talagang kailangan yung bantayan. So pag nilagpasan niya na yan, yan na yan. Turn na yan. Okay? Yun yung sinasabi ko na dump, then pump. Okay, textbook. Pero hindi, kakalabanin ko si Emperor BTC. Sabihin natin, yung mentor ko, sabihin natin, mali siya this time. Ulit na naman. Kasi kamali siya dito eh. Dito gagalit siya dito. Yan. Ay, hindi. Dito pala yan. Dito pala yan. Sorry. Dito pala yan. Dito siya nagalit. Ay, tama ba? Parang August ata yun. Teka. Parang, ito. June, July, August. Hindi pala. Dito pala. Wait lang guys. Mali tayo. Ito pala. Okay. So, dito, yun yung sinasabi ko. Ito yung price action na yun. So, nung bumagsak siya, tapos bigla siyang dumiretso. Sabi ni Emperor BTC, sure na daw to. Ay hindi. Nakinig din ako sa kanya eh, sure na daw. Nagulat ako yung liquidity bitin. Na stop out. Hindi ako nakinig, sayang. Dapat nakinig ako dito sa moving averages natin. Pati, pag tinignan mo siya sa, tingnan nyo to. Sa liquidity natin, nakabagsak pala yung liquidity. Sana nakinig ako sa liquidity. Bagsak yung liquidity, oh. Ibig sabihin, walang pera para i-push up yung market. So, ibig sabihin, we are in a hidden bearishness and hidden divergence. Bearish divergence. Okay. So, na-shield ako ng sarili kong mentor. Which is, pasok naman. Okay lang naman yun. Kasi nasa textbook naman yung sinunod niya. Hindi naman kuro-kuro. Tingin lang niya. So, yeah. Healthy retracement ba yung nangyayari kay Bitcoin ngayon? Etc. Yes, definitely it is. Lolo, oso ka na pala. Lolo. Raulo yun, no? Bata pa lang daw siya, nakikinig na siya sa akin. Ano ngayon? Kasi yung mga nasa radyo. Ayan. So, ayun yung gusto natin makita. So, tingnan natin kung kaya natin yan. Or baka magganyan yan. Diba? Nakatawang gaganyan. Okay. Ito pa yung isa kong tinitingnan eh, na price action. Okay, which is very unfamiliar sa mga nakararami. Okay, pangbulag talaga to sa traditional. Okay, pag na-scoop na natin to, itong 12 na natin, na 618 kasi to eh, 'di ba? 618 yan eh. Okay. Pag na-scoop na natin yan, okay, ang mangyayari dito is aangat siya, 'di ba? Hanggang dito. Saka to babagsak ulit. Okay, kunyari lang. Ngayon ng August, babagsak siya. Tapos, when everyone is saying, wala na, babagsak na yan, diretso na yan. Okay, hanggang 107. Pag mas malakas yung sinabi nila, hindi, babagsak na yan, etc. Doon yan naangat. Okay. Tapos, tingnan natin kung bitin ulit. Okay. Yun na naman na madadali si Emperor BTC. Saka tayo babagsak. Dito sa 107. Okay. Saka tayo angat. Okay. For October. So, pwede mangyari to. Ito yung magandang play. So, ito yung exit plan natin. It's either 118 and 121. So, kapalan natin. Huwag na tayo masyadong maarte. Okay? Yung technical analysis. Sobrang ganda mo mag-technical analysis. Hindi naman na-hit, di ba? Wala din. Doon na lang tayo sa sa na-hit. Wait lang Nawala yung drawing natin doon. Okay. So,
Tuloy yung sinabi ko. Down. Okay, boom, boom. Okay, boom. Okay. Sweep. Okay, sweepin natin to. Sweep natin to. Dito kayo mag-short. Anything close to 120, tsaka kayo mag-short. Okay? Sabi natin mag-hold to. Okay, ganyan yung magiging next. Okay, ngayon mabitin sa 118. Babagsak na to. 1, 2, 3. Babagsak to. 1, 2, 3. Ganyan. Okay, which is babalitaan ko naman kayo. Doon naman tayo magaling. Okay. Iyon ng 40 natin, which is magbigay sa inyo kung saan yung best buying opportunity. So this is a healthy retracement, of course. Meron pa naman tayong pag-asa dito sa moving average ito eh. We just have to really wait. Okay, we just have to really wait. Be patient, do not take rush action. Okay, always trade your system. Okay, pag yun yung gumagana sa inyo, doon na kayo, stay lang kayo. Ako gumagana sa akin, price action, Fibonacci, diba? Support and resistance, and of course RSI, MACD. Yan yung mga gumagana sa akin. Liquidity, yan. Money flow, of course, diba? So, dami pag pinakinggan. Hindi. Pag may systematical ka na, alam mo na yung susunod, A muna, o B na next, 3, then this and that, bam, bam, bam. Okay? So, wow, kapag umabot ng 100 likes and share, mamimigay siya daw ng 5 pieces Meraki. Wow! Sana all, mamimigay siya. Oh, ang ganda. Ay, bigyan nyo naman to ng discount. Okay, nakakaya naman kay Elmer. Pag nag 100 likes, kaso hindi tayo mag 100 likes. Pero i-assume natin, sige, i-expect natin na mag 100 likes kasi malakas si Lord, no? So, si Lord Jesus ang magpapadala ng 100 likes na yan para maghirap si Elmer. Hindi, marami na kasing kinikita si Elmer. So, ganito. Ay, bibigyan natin siya ng discount kasi mamaya, biglang mangyari nga, lugi naman siya. So, yung tigta $10 lang ibibigay natin sa kanya. So, para $50 lang. So, yun nga. Tulad ng sinabi ko, guys, okay? This is the new chart that we want to see. Okay, pero anything can happen. So, since we have a slow growth here, okay, it's not the best time to exit. Kung ang target nyo is long term, of course. Kung long term, dito na kayo mag-exit sa 18K. Okay, sa 18K na lang kayo mag-exit. Okay, tapos re-entry kayo sa ibabaw ng 123. Kasi pag nag-re-entry kayo, ito na yung tinatawag na area of altcoin season. Okay, hindi natin ko alam kung magpo-prolong yung altcoin season. Ito ang altcoin season natin. Dito yung area of altcoin season. Wala pa naman dyan. So, ano muna tayo, diba? Betix muna tayo. Chill lang muna tayo, diba? So, try natin pamigay yung ni Elmer via quiz, diba? Gagawin natin siya via quiz para mas maganda. Yung parang Kahoot. Ako kung alam yung Kahoot. Kung alam niyo yung Kahoot, di maganda. Alalahanin ko yung website. Nalimutan ko eh. So, parang unahan kayo sa sagot. Yung mga gusto sumali, kailangan nyo ng isa pang phone. Diba? Tapos, kayo, sasagot kayo ng A, B, C, or D. Paunahan kayo. So, mas mabilis na sagot, mas mataas yung score. Diba? Kung tama yung sagot nyo, tapos may nauna sa inyo sa tamang sagot din, mas mataas yung score nila. So, 100 yon, pababa yung score nyo. Tapos kung tama yung sagot nyo, tapos 61 yung nakuha nyong sagot, 61 yung oras. So, yun yung 61 points na yun, mapupunta sa'yo. Parang gano'n. So, pataasan kayo at pabilisan. Okay, padamihan ng tama, of course, pero pabilisan. Pag isang mali, tanggal na kayo. Gano'ng kabilis. Hindi. Pwede i-set up yata yan na hindi kayo matanggal. So, parang gano'n. So, yun lang guys. Wala na ako masyadong i-chismis sa inyo. Pero stick pa rin tayo sa all the strat natin, okay? This one is not yet invalidated. We still have 2 here, okay? Wag muna tayo magpabago-bago. I'm just giving you the midterm, okay? Kasi hanggang August, September chart natin. Kasi pumapasok na tayo sa Q4. Nasa mid na tayo eh. So, pagpasok ng autumn, then maganda to. Magandang mga mangyayari. Okay, prepare your bags for short market, okay? Which I always tend to inform everyone sa Meraki. Hindi naman ako nagkulang. Okay? So, yun lang guys. Wala na akong masyadong sasabihin pa.
Big shoutout sa lahat ng mga nandito yan. Big shoutouts kay Elmers, mamimigay ng 1 month membership. Okay? Marami tayong members na bago. Recently, may mga nag-renew. 3 months pa ngayong renew. Yan, big shoutouts kay Dre na ikakasal na. Sabihin niyo, congratulations sa kasal. I-assume na natin na success. Big shoutouts kay Enteng, of course. Big shoutouts sa mga nandito. Okay? Kung yung mga papa-shoutout, magpa-shoutout na. Kay Dom Crip, big shoutouts. Yan. Okay. So, big shoutouts sa fiancé ko. And of course, big shoutouts kay Papa Jesus. Okay? So, wala na. Nagbabasa ako comments eh. Wala akong makita eh. Yun na yun. Walang bagong comments. Okay? So, yun lang guys. Chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, big shoutouts kay Overflow sa mga Canadians daw. Yan, big shoutout sa inyo. At yung mga tiga Cyprus, big shoutout sa inyo. Big shoutout sa mga tiga Saudi. Dumadami yung mga ano natin at big shoutout sa mga tiga Japan. Big shoutout sa mga tiga Tacloban. Tama na natin yung Philippines. Kawawa naman. Big shoutout sa mga tiga Cebu. Big shoutout sa mga tiga Laguna. Yan. Big shoutout sa mga Yan, big shoutout sa inyo guys. Okay? And have a great night. Okay? And mga pala, hindi ko pala tinapos yung disclaimer ko. Baka makulong tayo. Ispis lang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye guys and happy weekend sa inyong lahat. Thank you. Yan. And commercial. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa.